ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lunod ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Good morning mga kapatid. Good morning Jesus sa ating lahat. Ito na naman po tayo at tayo ay aawit ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank God, it's Saturday. Oo, Yan. patriarchal. Patriarchal Day. Hallelujah. Happy weekends po sa mga nagtatrabaho. Ayan, mga nasa bahay sila ngayon, Sister Ayan. Jen. Hallelujah. Sige po, tayo po umawit na sa Panginoon. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago kailan pa man. Pag-ibig ni Yahweh ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y
kinabukasan. Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang batong di matitinag, matibay na muog at tanging tanggulan ang sa atin ay nag-iingat. Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Awitan siya ng may kagalakan. Good morning, Jesus. Magandang umaga, mga kapatid. Yan. Blessed Saturday po sa ating lahat. And today is Patriarchal Day. Kaya abangan po ninyo ang Patriarch na mag-share mamaya po para sa ating word. Ano po? Thank you, Lord. Ayan. Salamat sa Diyos at lumipas na naman po ang isang buong linggo na tayo po ay kinalingan ng Diyos. Rami po nating mga kailangang ipagpasalamat kay Lord. Dahil araw-araw ang mga pagpapala po niya sa atin ay bago ng bago. Thank you, Lord. Ayan. Unahin ko na po agad yung ating VOTD. At ang ating pong VOTD ay makikita natin sa James 1 verse 4. Ang sabi po rito, but let patience have its perfect work, that you may be perfect, complete, lacking nothing. Ulitin ko po. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Yan. Ito po ang ating VOTD for today. Bago po ang lahat, tayo po ay mananalangin muna. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat for this wonderful Saturday morning, Lord, na binigay mo na naman po sa amin para po pagsalusaluhan naming muli ang salita mo. At ang dalangin po namin, Lord, na ang mga salitang maririnig namin sa umagang ito ay magbigay po sa amin ng bagong pag-asa, Lord, na may maganda kang gagawin sa aming buhay, na ang lahat ng mga nararanasan namin, Lord, ay merong magandang gagawin sa amin. Kaya po sa maghapon na ito, Lord, kayo po ang manguna, gabayan niyo po kami at sa morning devotion sa ating Good Morning Jesus ngayon, Lord, hinihintay po namin na kayo po ay mangusap sa amin, sa lahat po ng mga kapatiran namin na kasama namin sa umagang ito, hanggang sa ibang bansa. Maraming salamat po, Lord. We ask for your anointing sa lahat po ng gagamitin mo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Magandang umaga nga po pala sa mga kapatid natin na sa ibang bansa na kasama po natin sa umagang ito. Ito po ang VOTD natin sa umagang ito. Ito po ay isang virtue na tawag nga po ay Mother of
all virtues. Ano po? Kasi, ano po, ito po ay mother of all virtues. Ano? Thank you, Lord. Meron pong isang preacher. Ito po isang kwento ng isang preacher na pinadala po ng Diyos sa ibang bansa para magtayo ng church. At ito pong bansa na pinapunta sa kanya ni Lord. Actually, he's doing very well doon sa bansa na pinanggalingan niya. Pero pinapunta po siya ng Diyos dito sa bansa na ito na hindi po karamihan ng mga Christians. So, tapos mahirap po doon na mag-preach. Kaya lang, doon siya nililid ng Diyos. So, pumunta po ngayon sila doon. Sa bansa po na ito, ang pinakamatagal na binibigay po sa kanilang visa ay 3 months. So, 3 months po yung binigay nilang visa sa mag-asawa na ito. Actually, buong family na nila kasi yun yung leading ni Lord na binibigay sa kanya. Pagpunta po nila doon 3 months, so okay na po yun. Para po sa isang buong pamilya na mag-settle sa isang bansa na ngayon lang nila napuntahan, tapos magtatayo pa ng church, maraming mga kailangang ayusin. And 3 months is not enough. Di umabot na po nung matatapos yung kanilang malapit nang matapos yung kanilang visa. May expire na. So, mga weeks before, inayos na po nila yung extension nila. Alam nyo, nagpabalik-balik po sila. Tapos hirap na hirap sila na kumuha ng extension kasi mahirap talaga sa bansa na ito. Finally po, nung isang araw bago matapos ang kanilang 3 months, binigyan po sila ng visa extension. And to their surprise, nung makita po nila yung extension na visa na binigay sa kanila ay 24 hours lamang. So mayroon lamang silang isang araw para mamahinga dun sa kakaayos ng visa nila. Tapos kinabukasan, magre-renew na naman sila ng extension. And this went on for how many months? Na araw-araw po, kumukuha sila ng extension ng visa nila. Pero dahil sigurado sila na yun ang pinagawa nila, hindi nila inalintana. Basta, sige, kung 24 hours, di bukas renew ulit. Hanggang sa sobrang dami po ng tatak na po nila nung kanyang passport, naubos na po yung leaf. Di ba sa passport, maraming pages? Naubos na yung pages ng katatatak everyday ng kanilang extension ng visa. Na kinakailangan pa po nilang pumunta dun sa embassy na pinanggalingan nilang bansa para po dagdagan yung kanyang papel para may pagtatakan pa ulit. So, nangyari po, matagal na panahon na gano'n, pero hindi pa rin po sila natitinag. And to their surprise po, finally, after mga ilang buwan na ganun sa kanila, binigyan po sila ng yung buong family ng 1 month na. Sabi niya, siguro napakot yung mga opisyal. Siguro sinabi nila, sabi nung preacher, sobra na yung ginawa natin sa pamilyang to. Binigyan ni sila ng 1 month. Tapos yung 1 month na yun, nung sumunod, naging 3 months. Tapos, naging 6 months. Tapos, naging years na. And finally, mga kapatid, after how many years, binigyan sila ng permanent residency doon sa bansa na yon. So, ano po bang matututunan natin dito? At ano ba itong virtue na to, the queen of all virtues na sinasabi rito? Ito po yung salitang patience. Kaya ang sabi niya, let patience have its perfect way, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Doon sa unang believers sa early centuries, naniniwala po sila, at actually favorite nila na character trait ito, at naniniwala sila na ito ay queen of all virtues. At ang Greek word po ng patience na to is hupomeno. At yung word na hupomeno is a compounded words.
Two words po ito na compounded. Ito po ay hupo and meno. Ang hupo means under or by. And the word meno means to stay or to abide. So, pag pinagsama mo po ito po ay hupomeno. Sa madaling maintindihan po na ibig sabihin ng hupomeno, it depicts a person who knows that he is in the right place. Kaya, kahit na regardless of the pressure, assaults, pag sinabi mong assault, diba, ito yung mga physical attack na nga ito eh. Restraints that are forced upon him, dinicide po niya na he will not bend, he will not bow, or he will not break under that pressure. Yon, ulitin ko ha. Yung patience na sinasabi rito, it depicts a person, mga kapatid, who is in his right place. Kaya dahil sa right place siya, kahit na anong pressure, kahit na anong assault, kahit na anong restraints that are forced upon him, nag-decide po siya na he will not bend, he will not bow, or break under that pressure. Ito po ay dinicide niya that he is in his spot. Kumbaga, lugar ko to eh, pwesto ko to, kaya walang makakapagpaalis sa akin. Nothing is going to move him from that place. Ganon ang ibig sabihin po nitong patience na to o hupomeno. It is an unrelenting decision to hold fast to that spot and not be moved by any reason. Ibig sabihin, kahit na anong gawin mo sa kanya, sa pagkakatayo niya o pagkakaupo niya, doon sa pwesto na alam niyang pinaglagyan sa kanya ng Diyos, hindi siya matitinag. Ano bang awitin natin dito? Hindi ka matitinag, no? Parang di ako mayayanig, di ba? Mahigpit ang kapit. Yan ang right na kanta dyan. Mamaya malalaman po ninyo. So, whether we are faced po with the fleshly temptation that is brought about by the sin of our human nature, o kaya tayo po ay nag-undergo ng mga testings or trials from above, lagi po na tayong mga Christians, lagi natin kino-quote yung Romans 8:28. That in all things, God is weaving all things together for our good, di ba? Memorize natin yun. Pero, gaano po kadalas tayo na mag-wish na yung buhay natin is free from trials? At parang ikaw ay lumalangoy lamang sa mga pagpapala, di ba? How many times po did we plead sa Panginoon na para makatakas tayo dito sa kahirapan ng mga temptations o mga trials na pinagdadaanan natin without realizing na meron pong mabuting idudulot yung mga trials na dinadanas natin. Di ba? Minsan po, ang bilis-bilis nating mag-pray, Lord, alisin mo ko dito sa kalagayan na to. Lord, tapusin nyo na po itong pagsubok na dinaranas ko, di ba? O kaya, Lord, patigilin nyo na po itong pandemic na ito. Ang bilis po natin minsan manalangin sa Diyos na ganun dahil nahihirapan tayo. Pero, memorize natin yung Romans 8:28. Di ba? Memorize natin. In all things, God works together for good. Ayun naman pala eh. In all things, God works together for good. Pero bakit ang bilis-bilis po nating manalangin sa Diyos na alisin tayo dun sa dinaranas natin ngayon? Alam niyo po, ang pinakamaganda pong ipanalangin natin sa mga nangyayari sa buhay natin, lalong-lalo na kapag mahirap ang dinaranas natin, ay, Lord, ano po ang magandang idudulot sa akin nitong nangyayari sa akin? Ano pong lesson ang matututunan ko dito? Sa totoo lang po, yan po kadalasan ng reason ng Diyos kung bakit inaalaw niya yung mga pagsubok na dumaan sa buhay natin. Kahit ano po yan, sa trabaho, sa pamilya, sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa, sa anak,
Kahit ano pong pagsubok meron ka ngayon, kapatid. Tandaan po natin na inaalaw po yan ng Diyos na dumaan sa seasons ng buhay natin for a great purpose. At kailangan, yun ang matutunan natin. The more you realize, the early do you realize kung ano ang itinuturo ng Diyos sa atin, the earlier na matatapos yung pagsubok na yan. Minsan po kasi, hindi natin siya tinitignan sa mata ng pananampalataya, kaya tumatagal yung inaalaw ng Diyos na pagsubok sa buhay natin dahil hindi mo natututunan kung ano yung gusto niyang ituro sa iyo. At hindi mo nakikita kung ano ang gusto niyang gawin. Hanggat hindi mo po yun nakikita, hindi hahayaan ng Diyos na mawala ka doon. Kasi nga, meron siyang gustong i-produce sa'yo. So habang tumatagal yung sitwasyon mo, nagrereklamo ka sa Diyos, mas maganda siguro na alamin mo agad kung ano yung gustong ituro sa'yo ng Diyos at gustong i-produce sa'yo ng Diyos sa dinaranas mo. Para sa ganun, magaang mo siyang dadaanan. Kasi mabigat mong daanan ang isang pagsubok nang hindi mo nauunawaan kung ano ang gustong ipalabas sa'yo ng Diyos. Samantalang yan, kahit humaba, basta't nalalaman mo na ito ang dahilan ng Diyos, kaya pinaranas sa'yo yan, mas magaang siyang daanan. Yon, mga kapatid, ano? And, kaya kailangan po natin itong patience na itong hupomeno na sinasabi rito. Sa madaling maintindihan, ito pong hupomeno na to is the staying power of a Christian kahit na nandun nasa anuman po yung kanyang sitwasyon. Dahil alam niya na inilagay siya ng Diyos doon. Siguro ang isa pang dahilan kung bakit hindi ka makaintindi kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon, dahil hindi mo alam kung ano ang pinaplano ni Lord sa iyo, o kaya hindi mo kabisado ang mga salita niya na magiging tungkod mo para yung dinadaanan mo, magaang siyang lahat. So ito yung staying power, mga kapatid. Ano? Ang discouragement should not replace our joy in the Lord. Ulitin ko, discouragement should not replace our joy in the Lord. Kasi po, yung mga difficult trials and disappointing events sa buhay natin, kailangan wag mawala yun na yung trust mo that He is doing a great thing and He is deepening your dependency on Him. Yon. Pinalalalim po niya ang iyong, ano yung dependency sa Tagalog? Pag-rely, ano rin, English din no? Pagtitiwala, rely. Mahirap pala sa Tagalog yun, ano? Yung asa, ayun. Yung sa Kanya ka lang aasa. Ganon po kasi ang gusto ng Diyos. Alam niyo ba na walang pinakagusto ang Diyos kung hindi yung lahat na lang ng bagay sa buhay mo, dinidepend mo sa Kanya, nagre-rely ka sa Kanya, nang hindi sa sarili mo. Gustong-gusto po ni Lord yun, mga kapatid. Ngayon, ang isang katotohanan po sa buhay natin na hindi po natin pwedeng takasan ay yung katotohanan that Satan will do everything to move us out of our place. Kasi alam po niya na kapag ka ikaw ay nagstay kung saan ka inilalagay ng Diyos, alam niya, pagpapalain ka doon. Kasi ang Diyos ang naglagay sa iyo doon Kaya nga laging sinasabi sa atin, stay where the Lord has put you. Dahil doon kanya pagpapalain. Ayaw na ayaw po ni Satan yun. Kaya ang katotohanan ay gagawin niya ang lahat ng bagay para matinag ka at matanggal ka niya doon sa kinalalagyan mo o doon sa pinaglagyan sa iyo ng Diyos. Dahil alam niya, pag nagstay ka doon, doon mo matatanggap ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa iyo. At doon mo makukuha ang buhay na inilaan sa iyo ng Diyos kung saan kanya inilagay. Kaya aalisin niya lahat. Titinagin ka po niya talaga. Kaya itong staying power na to, kailangan meron ka.
And it comes with a firm decision that you will hang in there. Kumbaga, mananangan ka doon. You will never surrender. You will never quit. And no matter how long you have to stand on your ground, do not give up and quit. No matter how long. Si Jenjen, siguro pag kami gustong milk tea ito, kahit na mahaba ang pila, magtsatsaga siya. Di ba? Lalo na kung free. Di ba? Pag meron kang isang gustong-gustong bagay, kahit na matagal kang maghintay, sasabihin mo, di ba, worth it naman. Kahit maghintay ako ng matagal. Kasi pagka nagstay ka at hindi ka umalis doon, alam mo, the best papupunta sa'yo. Kaya magtsatsaga ka sa pila, hindi ba? Ganun po itong staying power na sinasabi rito, mga kapatid. So, I encourage you to hang in there and never give up. Alam niyo po ba na dapat si Satan ang mapapagod sa inyo hanggang sa tantanan niya na kayo at tigilan niya na kayo at layasan niya kayo at sasabihin niya, grabe to, grabe tong Kristiyano na to, kahit anong gawin ko, hindi to aalis dito sa pinaglagyan ng Diyos sa kanya. Lalayasan ka niya. Ang problema, dinadaig tayo ni Satan pagdating doon sa staying power na yon. Kasi, mas madali tayong sumurrender kesa sa kanya. Siya, relentlessly, ang kanyang paggawa ng paraan para paalisin ka doon sa pwesto mo. Tas ikaw naman, konting daanan mo lang, di ba? Konting pagsubok, o kaya kahit na mabigat na pagsubok, sasabihin mo, suko na ako, ayoko na. Sige, iyon na tong upuan na to. Dito ka na, di ba? Parang madali tayong magpaupo kay Satan. Sige, iyon na yung pwesto ko. Siya ang paguri natin, mga kapatid. Huwag po tayo ang unang susuko. Ang mga Kristiyano kasi, hindi po natin nalalaman minsan na meron mga victories sa buhay natin na isinet na ang Panginoon. Kung baga, ipinanalo niya na yon para sa'yo. Nakaset na yon. Kailangan mo lang siyang marating. Kaso halfway, sumusuko tayo. Mas nauuna tayong sumusuko kaysa kay Satan. Kaya tuloy yung victory na ipinanalo ng Diyos para sa'yo, hindi mo nakukuha. Hindi mo na-experience kung papaano. Nanalo na po ba kayo sa isang contest? Nanalo na po ba kayo sa isang raffle? Ano ang pakiramdam pag nanalo kayo? Napapalundag ka. Sobrang saya. Minsan kahit na napakaliit na bagay, pero yung tuwa mo, mas malaki pang premyo kaysa doon sa bagay na napanalunan mo. Bakit? Kasi, nanalo ako, parang ganun. Yay! Yun ang joy eh. The joy there is not the material na bagay o yung reward na nakuha mo, pero yun yung, yay! Nakatapos ako. Yung ganun, nakapanatili ako. Yun, nandun yung joy. Yun ang ayaw ni Satan na makuha natin. Kaya gagawin niya ang lahat ng bagay para hindi ka makarating doon. Salamat na lamang po at hindi siya nanalo sa mga workers. Yung staying power, di ba, ng mga manggagawa na umabot na ng kung ano-anong pagsubok. Ay, Diyos ko, akala nyo lang po dahil masaya po nung wala kaming kasama rito, akala nyo lang po easy-easy lang ang nangyayari dito sa loob. Dahil siguro masaya kami habang nag-live streaming. Pero alam nyo, yan din po ang hindi ko maipaliwanag sa inyo kahit tanungin nyo po ako. Hindi ko po maipaliwanag yung joy na yon na nagkaroon kami nung time na yon. Kahit na minsan sa gabi, alam nyo, sa totoo lang, si Sister Linda, iniyakan ko talaga yun. Tapos, minsan, alam nyo yung nakapikit ka na tapos iniisip mo yung mga, akala nyo lang, hindi ko iniisip yung gano'n, Pagka nung nawala si Talin, sabi ko, baka may iba pang worker na sumunod. Yan, alam nyo yung gabi na, na nakapikit ka na, pero ang tagal-tagal mo na nakapikit, pero hindi ka makatulog kasi andar ng andar yung isip mo. So, salamat na lang po doon sa, yung word natin, paski doon sa mga
times na gano'n, naisip ka ng isip, worry ka ng worry, God is there. Yung Jehovah Shammah. And as long as the Lord is there, itong staying power mo na to, mapapractice mo. As long as you know that God is there. Pero the moment na inisip mo na iniwan ka na ng Diyos, mawawala na rin tong staying power na to. Mga kapatid, tayo po ay sinet ng Diyos for victories. Because we are victors, not victims. Tandaan niyo po yan. Ang nambibiktima lang sa atin si Satanas. Pero ang Diyos, sinet niya tayo as victors. So wag niyo po siyang hayaan na nakawin yung joy na mararamdaman niyo kapag narating niyo po yung victory na yon na isinet na ng Diyos para sa inyo, mga kapatid. Napakarami pong victories na nakalaan na ang Diyos para sa atin. Huwag niyong sayangin kasi sayang yung feeling. Tapos alam niyo, pagka nakarating kayo doon, lahat ng mga oppositions, obstacles na sinet ni Satan sa inyo along the way, because of the power of the Lord na working in you, makikita mo yun na isa-isa na mawawala. Tapos, ma-enjoy mo ng todo yung victory na yon dahil ang reward mo ay yung, yay! Nakarating ako. It's Friday, family day. So, ayun mga kapatid. Kaya, hang in there. Stay where you are. Dahil kahit kailan, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kaya, salamat po sa Diyos sa mga salita na to. Alam niyo po, hindi lang naman po kayo yung nabe-bless. Marami pong mga nagme-message sa akin na napakalaki daw po ng nagagawa ng live streaming na ito. Kasi sobra na nga raw po nilang namimiss yung physical gathering natin. Tapos kung wala pa itong ganito, madadry yung spiritual life nila. Kaya sobra po yung gratitude nila sa Panginoon at ang laki raw po talaga ng nagagawa ng ating live streaming. Same goes with us, mga kapatid. Talaga pong napakalaki maski po sa amin, ako personally, napakalaki po ng nagagawa nito sa aking spiritual life din. Natutuwa ako kasi hindi po ako makamemorize ng mga verses. Sa totoo lang. Hindi po nga. Kasi pagka nga may mga ministers na nagko-quote dito, si Minister Boy, parang memorize yung Bible, di ba? Pag nagturo yun, alam niya yung mga verses, tapos memorize niya yung buong tapos si Minister Elmer, ganyan din. Maraming mga manggagawa na pagka nagsishare sila, memorize nila. Tapos, ako hindi ko talaga, hirap ako dyan. Pero nakita nyo naman, mga kapatid, hindi ba? Kaya punta na tayo sa ating memory verse. Ang alin? Memory verse muna, mamaya na yung birthday. Habang dumaan siya sa memory ko, kailangan mauna na siya. So, ang memory verse po natin for this week ay Romans 10:17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Di ba, mga kapatid? Romans 10:17. Ulitin natin ulit. Naaliw ako dyan. Mga kapatid, sumabay kayo para naman po hindi kayo naiiwanan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Matthew 4:4. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Psalm 119:11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. John 14:6. And he said to him, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusts you. Mark chapter 5 verse 34, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ephesians 6:10, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him, for He cares for you. Isaiah 55:8, your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways, says the Lord. And Romans 10:17, so then faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Nakasabay ba kayo? Di ba? Ang galing naman. Wala ba akong milk tea? Pag na-perfect ko yon? Wala ba akong milk tea? Pag na-perfect yon? Yan, thank you Lord. Alam nyo, i-reward nyo yung sarili nyo pag na-perfect nyo yon, mga kapatid, para magkaroon kayo ng encouragement. Kaya thank you Lord. Yan. Oh, ngayon pala ang travel ni Sister Travel Mercy, Sister Marisa Owichi. Punta na siya ng Japan. Ayan. Second attempt na to actually. Nung una, hindi niya pinagsasabi. Hindi siya natuloy. Minessage niya ako noon. Kaya ngayon, Sister Marisa, God bless you. Have a safe trip papuntang Japan. At huwag kang makakalimot. Kahit nasa Japan ka na, manood ka pa rin. Okay, ngayon naman po, punta na tayo sa mga birthday. Baka makalimutan ko to. Happy birthday po, 33rd birthday ngayon ng manugang ni Sister Offie Carion na si Brother Jason. Happy birthday sa iyo, Brother Jason. At birthday din ngayon ng anak ni Sister Zara Abanilla ng Laia na si Kaimi Raiza Isabela. Happy birthday, Kaimi Raiza Isabela. Okay. Tapos, dali lang. Oo. Birthday po ngayon ni Sister Tess Adaya Magat. Sister Tess, happy birthday. Kay Joseph Nokumba ay si JB mo? Parang si Dr. Joseph Nokum pala to, no? Oo. JB, happy birthday kay JB. Happy birthday din kay Kezaya Saraspe ng ating kaibiga prayer group. Happy birthday, Kezaya. Wala na? Joke lang. Kayo naman. Makakalimutan ba natin? At birthday po ngayon ni Sister Maripachi. Oo, Sister Maripas La Sacre Orlina. Happy birthday, Sister Beng. At birthday din ngayon ni Eunice na apo ni Sister. Teka lang, masyadong mataas yung aking Masyadong mataas yung pitch ko na yung lalamunan ko. Okay, happy birthday Eunice. Happy birthday Beng. Beng, may celebration ba tayo? Beng, magparamdam ka. Ayan. Thank you, Lord. Kantahan natin sila. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Announcement. Bago tayo dumako sa ating video. Starting Monday, maririnig nyo na po yung ating mga new songs.
Ang dami na pong nagpadala. Actually, yung 8 na sinasabi ko sa inyo, wala pang, merong worker pero isa pala. Ay, 2. Pero marami pang mga may kanta dito na nagbibigay daan po sa inyo. Na alam po namin, may mga bagong awitin po kayo. Hindi lang tula, may mga awitin. Kanya-kanyang gift po kasi yon, di ba? Yung mga nagtula, hindi natin kaya yon. Tapos, yung mga kumakanta, minsan hindi rin kaya ng iba yon. Pero meron naman na nagpipreach na hindi kaya ng iba. So kapag pinagsama-sama tayo, di ba, maganda pong tignan ang body. Kaya send in your new songs, mga kapatid, no po, para po arrange. Papa-arrange natin. At ang unang awitin po ay maririnig po ninyo sa Lunes. Yan. Tapos, sa Monday, yan. Meron po tayong series sa VOTD sa Monday. Abangan nyo yun, mga kapatid. Ito ay yung... Alam niyo ba't ako mag-isa? Ay, kung mag-face mask. Pag may kasama, pag mag-isa, pwedeng wala. So, ano po yan? Proverbs 6, 16 to 19. Yan, ang ating na series. Alam niyo kung ano yon? There are 7 things that the Lord hates and cannot tolerate. Sa ibang version, 7 things that the Lord detests or 7 detestable things kay Lord. Nag-hate ba si Lord? Yan. Pakinggan nyo yan, mga kapatid. Next week po yan, series. Maganda yung series kasi naabangan eh. Okay. Ngayon naman po, meron pong love offering sa atin. Dahil po birthday niya today, ito po ay pasasalamat po niya sa Panginoon. Kaya i-welcome po natin si Sister Eunice para po sa kanyang pasasalamat kay Lord sa kanyang birthday. Bago po ako mag-love offering, mag-share po muna ako ng onti lang po. Kasi po, binigyan po ako ni Lord ng bagong blessing, panibagong taon po sa akin, sa kalusugan po na binibigay po sa pamilya po namin. At yun nga po, magpapasokan na po. So yun, thank you Lord po sa lahat po ng blessings na binibigyan sa amin. At mag-love offering na po ako. Sa lahat ng panahon
Lagi akong nananapin sa iyong mga salita. Lagi akong aasa sa iyong kalinga. Aking pagkamalin, malungkot ka sa buhay ko, at maging karapat-dapat sa'yo ang mga lagi akong mananapin sa iyong mga salita. Lagi akong maasa sa iyong kalinga. Aking pagkamalin, malungkot ka sa buhay ko, at maging karapat-dapat sa'yo, at maging karapat-dapat sa'yo, at maging karapat-dapat sa'yo ang mga puso ko. Thank you, Lord po. Glory to God, Amen. Ayun. Ano yan? Good morning, Jesus. Energy. Today is Saturday. Patriarchal Day. Ano, ha? A birthday din. Happy birthday din kay Lionel Richie? Paborito ko yung singer na yan. Lionel Marzo. Happy birthday, brother. Ano, ha? Again, magandang umaga sa ating lahat. Pag sinabi kasi nating Patriarchal Day, ito yung galing sa salitang patriarch. Ang ibig sabihin nun ay patria tsaka arka. Ibig sabihin ng patria, family. Ibig sabihin ng arka, rule. Ayan. So, today is Patriarchal Day. Family rule. Ano, ha? Meron akong gustong ipaalala sa inyo at gunitain ninyo at i-research ninyo. Ha? Mahalaga to, ha? How do you define family? Yan, ha? How do you define family? Kasi, di ba, Patriarchal Day, Patriarch o Patria, family, rule, arka. So, una, how do you define family? Alam nyo, ang kahulugan ng family na bago na sa panahon natin ngayon. Kaya, ano ba ang biblical definition? Biblical, ha? Definition ng family. Magugulat kayo sa ating generation ngayon, iba na ang definition ng family. So, balik tayo sa, kaya kayo na ang mag-study, mag-research kung ano ang family. Tsaka hindi lamang yun. Ano ba ang pagkakaiba ng Christian family? Kasi sa ating mundong ginagalawan, ang daming families, di ba? Ano ang pinagkaiba ng Christian family? Ayan. Una, yung Patriarchal Day, di ba? Mahalaga yon.
family rule. Ano ba nagro-rule sa Christian family? Ayan. Yung totoo lang, alam mo ba, Kristiyano tayo, kakaiba tayo. Kasi ang values ng Christian families ay iba sa mga values ng families which is defined by the world. Ang totoo niyan, ang family, nirerespeto at ginagalang nila ang marriage na instituted by God. Lalaki't babae. So, ngayon, ano ba definition ng family? Siyempre, yung mga anak. O ano ba ginagawa ngayon ng mga nakikita natin sa ating kapaligiran? So, ipagdarasal natin na ang mga families dito sa lupa, katulad doon sa panalangin sa Efeso 3, diyan sa 14 hanggang 20. Maging panalangin natin itong mga Kristiyano kasi ang daming families dito sa earth. Let us pray na maging Christian families. Siguro ngayon, bigyan ko muna yung mabilis lang kasi itong ating family na mapapakinggan ngayon, mga in-laws naglilingkod sa Diyos. Mga anak, ako saludo ko dito sa family mapapanood nyo. Simula nung nag-lockdown, itong 2 bata na to, o 3, matutuwa kayo na consistent every day sa kanilang ginagawa na naghahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito sa akin ay maging huwaran ng isang Christian family. Bakit kanyo, ma'am? Yang konti. So again, alamin nyo naman, para yung mga maaaring nawawala o naliligaw ng landas, ibalik natin sa tamang pamilya na biblically instituted. Ha? Mahalaga yan, mga kapatid. Kaya nga, ang totoo nun, again, family rule. Ano ba nagro-rule sa family mo? Kaya pakinggan natin mamaya itong ating kapatid. O ngayon, magbigay lang ako ng siguro mga 4 lang na bina-value ng Christian family. Yung kanilang bina-value. If your family is a Christian family, meron itong mga bina-value. Una, ang bina-value nyo nan ay yung kanyang pag-ibig sa ating Panginoon Diyos na lumikha sa ating lahat. Yung kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Tsaka ang value ng Christian family, ito ayaw to ng mga iba sacrifice. Kasi, siyempre, pagdating sa sakripisyo, mukhang wala atang gustong merong sakripisyo Pero itong Christian family, willing ito na mag-sacrifice. Di ba makakakita kayo ng mga anak ng mga Kristiyano na sinacrifice nila yung mga pleasures and treasures of the world para sa kanilang education, yung mga bata. Tsaka yung mga sinacrifice nila yung mga layaw ng takbuhan sa mundo kasi hindi na sila doon. Pero siyempre, sa ibang Christian o sa ibang families, ang nava-value ay yung mga temporal things. Sa totoo, once upon a time, tayong mga may edad na, nung wala pa tayong salita ng Diyos, yun din naman ang bina-value natin Pero salamat na lamang, yung mga ating inapo ay naitatama kung ano ang bina-value. Pangatlo, the love, sacrifice,
binavalue din ng ng Christian family yung acceptance. Parang napakadali ha? Pag sinabi kong acceptance, siyempre may mga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi naman lahat ng ating surroundings o makakasalamuha sa mga iba't ibang uri ng relationship, magkakaibigan, magkakamag-anak, mag-asawa, mga apo, anak, yung acceptance. Magugulat kayo. Hindi nadi-discriminate, hindi nagkakaroon ng mga although hindi daw ito nawawala, yung favoritism. So, pero yung acceptance, magugulat kayo. Minsan nga merong mga sabihin nating special, but the love is still there. At yung panghuli, pang-apat na masasabi ko ay ang Christian family ay sila'y nauunawaan nila yung salitang service. Ayan, O ngayon, pakinggan na natin itong family na to. Siguro sa susunod na Sabado, magbigay ako ng ilang characteristics ng Christian family. Mahalaga to. Ginagalang ang marriage because it is the covenant of the couples to God. Nako, sobra. And let us pray na ang mga families dito sa earth ay maging Christian family. So regarding dito sa ating family, tingnan ninyo, meron akong reflective question na. Sige. 1 to 3 lang, 1 to 3, habang pinakikinggan nyo, ha? So itong 1 to 3, isa puso't sa isipan nyo lang. Kaya lang, pag pinanood nyo na, baka makuha na ninyo. Pero ito yung tatlo, tapos bigyan ko kayo ng 10 segundo o 20 segundo para isipin nyo kagad. Ano yung tatlong bagay na kinalulugdan ninyo? O yan, O yan. Isipin nyo na. 1, 2, 3. Yung 1, 2, 3. Anong tatlong bagay ang kinalulugdan ninyo? Ayan. Anong tatlong bagay ang kinalulugdan nyo? Alam niyo ba kung ano ngayon ang kaagaw ng ating Good Morning Jesus? Sino nakakaalam? Kaya mga workers, mga fellow Christians, ano na ba ang score? Sa LA, tsaka ano ba yan? Nuggets. Kaya ang mga workers dito, by God's grace, kasi nagsisimula tayo ng 8:15. Kaya wala pang 8:15 ng mga workers dito, mga kapatid. Hallelujah! Oo. Kasi Christian family, tsaka we are sharing the Word of God. Ano na? 3rd quarter na ba? Sige. So, tingnan na natin tong family na to. Kuya Jere, sabi ni Kuya Nandeng, mas malakas siya ngayon. Meron siyang panoodin mo yung kanyang, ang kanyang title ng kanyang ganito ay Fast Break. Oo, kasi mahilig yan sa basketball eh. Kaya fast break. Si Ate Grace din, kamusta yung antay lang? Alam ko malakas ka na kasi nandyan na lahat ang anak mo. Ayan. Di ba? Oo, si Jebong na lang naiwanan doon. Bong, yung pinahanap ko sa iyo, by God's grace. Pero hindi ka magbabayad. Wag mong bayaran. Wag kang gagaya kay Pinsan James mo. Oo, kasi si Pinsan James mo, ako ang nanliliit eh. Sabi ko, wag mo na akong ibili. Para bang sinasabi ko, mas marami akong pera sa'yo. Parang ganun. Pero hindi pala eh. Kasi alam pala niya na napakahilig ko daw sa basketball. Anong quarter na tayo? Hindi ko inuna yan. Bagamat gustong gusto ko. Pati mga workers, hindi rin inuuna yan.
Kaya nandito sila, wala pang 8:15. 8:15 tayo nagsisimula eh. Andito sila. By God's grace. Pero alam ng Diyos yan. Pag hindi kayo nagbago, anong sabi? Meron ba yan? Sige kayo. Ha? Huli! Oo, huli kayo. Ayan. So, ano yung 3 bagay na pinagpapahalagahan nyo? Ngayon, alam nyo na, iniisip nyo na. Tignan na natin tong family na to. Tuwan-tuwa ako dito. Amen. Good morning, Jesus, and good morning, everyone. Nagpapasalamat po kami kay Lord at binigyan po kami ng pagkakataon para magbahagi na kanyang salita. Thank you, Lord. Una po sa lahat, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ni Sister Linda at yan din po kay Pastor Rafi. Ito po na siyempre hindi po maiiwasan na makaramdam tayo ng kalungkutan sa pagkawala ng isa nating kasamahan, isang masipag na manggagawa ng ating Panginoon. Talagang nakakamiss na alam naman natin na si Sister Linda ay napakabait, napakabuting tao. At mamimiss natin sa kanya yung kanyang ngiti, na kapag nakasalubong mo, lagi naka-smile. Tapos, hindi mo siya mauunahang bumati. Basta, siya, napakabuting tao para sa akin. Kaya, nung nalaman ko nga yung nagkaganon siya, talagang hindi ko napigilan na mapaiyak. Sapagkat hindi naman siya kapamilya, pero yung kabutihan niya, yung kabaitan niya talagang, kumbaga, yun yung lagi mo maalala eh. Kaya, salamat kay Lord, pagaman siya, alam natin na kay Lord na nasa maayos na siyang kalagayan. So, mamimiss natin yung kanyang mga alaalang na iwan. Kaya, muli, nakikiramay kami sa pamilya ni Pastor Rafi. So, narito po yung aking mga anak, si Ate Seya, Kuya Noah at Caleb. Awit po sila kay Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay dito sa awit 119. Ito pong awit 119, ang sabi nga po ito yung tinatawag na longest chapter o longest psalm. At dito po sa chapter na to, merong mga popular verse o verses.
Nandiyan po yung verse 11. Ano ba yung nakalagay sa verse 11 ng awit 119? Pakibasa mga Sister Marichu. Your word I have hidden in my heart, that I may not sin against you. Yan. At verse 105. Sabi po doon, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ilan lang po yan sa mga sikat na verse o verses dyan sa Psalm 119. At kung ating pong mapapansin, yan pong Psalm 119 ay nakasentro sa kautusan ni Yahweh. No? At kung ating nga pong babasahin, nandyan, unang-una, makikita natin dyan na yung kagalakan sa kautusan ni Yahweh, pasyang sundin ang kautusan ni Yahweh, pagtitiwala sa kautusan ni Yahweh, pananalig sa kautusan ni Yahweh, pag-ibig sa kautusan ni Yahweh. Kaya ito pong awit 19, ilan lang po yan mga kapatid. Pero marami po pong nakatala dyan sa chapter o sa 119 na yan. At kung ating pong makikita na ito nga po yung nakasentro sa kautusan ni Yahweh, no? At dito po sa ating pag-aaral ngayon, bibigyan ko lang namin ng pansin yung verse 24. Pagamat ito'y napakaraming verses, pero isa lang po yung aming kukuhanin na verse, yung verse 24. Ang sabi po sa New King James, ang nakalagay po doon, Your testimonies also are my delight and my counselor. yan. Dito naman sa Tagalog, ang sabi po dito, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. So, kung doon sa English, ang sabi po doon, your testimonies are also my delight and my counselors. Kaya nga, binigyan ko po ito ng title na, Who is your counselor? No? Who is your counselor? Pag sinabing counselor, Sister Marichu, Tagapayo. yan, tagapayo, no? Kasi merong mga bad advisor, merong tinatawag na good advisor, merong tinatawag na bad counselor, at merong good counselor. Ngayon, ang tanong ko, sino ang ating counselor? Napakainam na tayo ay, ang maging counselor natin ay ang ating Panginoong Diyos o ang kanyang mga salita, no? Diba, doon nga sa Isaiah 9:6, sabi diyan, a child is born to us, a child is given to us. He will be called Wonderful Counselor. Kumbaga, siya yung kahangahangang tagapayo. So, dito, merong dalawang bagay na matututunan tayo, sabi noong sumulat. Pero bago yon, tanungin natin, Sister Marichu, ano ba yung iyong insight dito sa Psalm 119 verse 24? Yung nakita ko dyan sa Psalms 119 verse 24. Yung diba sabi, your testimony are also my delight. So pag sinabing delight, kagalakan, di ba? Pag sinabing kagalakan, yung salita ba ng Diyos nagbibigay sa atin ng kagalakan? So yung utos niya ba nagbibigay ba sa atin ng kagalakan? So maraming word, maraming verses sa Bible, talaga na magagalak ka talaga pag meron tayong kapighatian, meron sa Bible. Kung meron tayong alalahanin or meron tayong kailangan, may word si Lord lagi. Meron siyang binibigay na salita na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Pag depressed ka na, hanap ka lang sa Bible, hingi ka lang ng word kay Lord, magagalak ka na kasi bibigyan ka ni Lord ng word na naaayon sa iyong kailangan. Tapos sabi dito, counselor. So wala nang higit pa, wala nang higit pang advice na makukuha natin, kundi yung advice na galing kay Lord. Sabi nga, wonderful counselor. So si Lord lang talaga yung nagbibigay ng magandang counsel sa atin. Kasi di ba nga sa words, di ba sabi nga, tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, hindi pwedeng gagawa tayo ng isang hakbang nang walang word na galing kay Lord. Kasi pag may word ka,
tiyak yun, sigurado ka doon sa gagawin mo, maging successful. Di ba? There are times na sa atin na meron talagang failure, hindi natin maiwasan yun. Bakit? Kasi hindi natin muna itinanong o isinangguni kay Lord kung ito ba ay tama, o ito ba ay nakabubuti, o ito ay para sa atin. Kaya mahalaga talaga yung word ni Lord, yung kautusan niya na dapat natin unang ginagawa or dapat natin talagang sinusunod. Kaya yun yung nakuha ko dun sa verse na yan, na talagang wala nang iba o wala nang hihigit pa kundi yung advice o yung word na galing kay Lord lang. Kaya yun, nakuha ko. Yan, purihin po ang ating Panginoon. So, totoo yun mga kapatid na ang word ni Lord o yung kautusan ng Panginoon, yan ay nagbibigay talaga ng kaaliwan o kagalakan. Kaya nga ang tanong sa atin, tunay ba na ang kautusan ni Lord ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin? Tunay ba na yan ay nagbibigay ng kagalakan? Kasi merong mga tao na para bang ang tingin sa salita ng Panginoon o sa kautusan ng Panginoon parang pabigat, pahirap. So minsan yun ang tingin ng mga tao. Naalala ko nga yung isang sharing ng isa nating kapatid na kasi ang kanyang trabaho medyo hindi ganun ka, kumbaga sa madaling salita, illegal, no? At doon siya nag-i-stay sa kanyang pinagtatrabahuhan at kumbaga buwanan lang siya kung umuwi. Monthly siya na umuwi sa kanila. Eh one time pag uwi niya, mayroong prayer meeting. So nung siya ay nakinig, tamang-tama daw na yung sinasabi ng manggagawa ay lahat patama sa kanya. So ngayon ang nangyari nung pag-alis ng worker, sabi nung ating brother sa kanyang sister wife, ikinuwento mo ba ang buhay ko doon sa worker nyo? Bakit alam niya yung alam niya yung buhay ko, alam niya yung ginagawa ko? Sabi ngayon nung sister wife niya, hindi kita kinikwento. Si Lord na yun, kinakausap ka, nangungusap sa'yo si Lord. So parang hindi masyadong inintindi ng ating kapatid. So pangalawang attend niya, ganun ulit na parang siya yung pinariringgan. So tinanong ulit niya yung kanyang sister wife, talaga bang ikinikwento mo ako doon sa yung kasamahan, sa yung worker? Bakit alam niya yung buhay ko? So, ganun naman, sabi nung kanyang sister wife, hindi talaga kita kinikwento. Ibig sabihin niyan, nangungusap sa iyo si Lord. Kaya anong nangyari, yung ating kapatid na yon, ang sharing niya, yung 2 beses na uwi niya, at 2 beses na attend niya ng prayer meeting, yun yung 2 beses na ni-raid yung pinagtatrabahuhan niya. So ngayon parang sumama nga ang loob ng kanyang mga kasamahan dahil parang pinagbintangan pa siya na siya yung nagsumbong sa mga pulis kasi 2 beses ni raid, 2 beses wala siya. So ang nangyari, umalis na siya kahit doon sa kanyang trabaho. Ngayon ang nangyari, umattenda siya ng ating mga prayer meeting hanggang siya po ay naging manggagawa na natin ngayon. Kaya tunay na sabi nga, kapag tayo hindi tayo nasiyahan sa kautusan ng ating Panginoon, siyempre minsan mawawala tayo. Sabi nga sa sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim. Ang isa'y sumusugat at ang isa'y nagpapagaling ng sugat. Ngayon, halimbawa, narinig mo yung salita ng Diyos, nasaktan ka, tapos biglang umalis ka na, lumayo ka na, di ka na bumalik. So, umalis kang luhaan, umalis kang sugatan. Pero kapag nag-remain ka at nakinig ka ng salita ng Diyos, ang kasunod doon, healing, kagalingan. So tayong lahat, nung tayo ay wala kay Lord, lahat tayo ay nandun sa miserableng buhay. Pero dahil sa ating pananatili, sa gawain ng ating Panginoon at pakikinig ng kanyang mga salita, little by little, yung ating buhay ay naaayos, no? Unti-unting inaayos ng ating Panginoon. Kumbaga tayo'y gumaling dahil sa
pananatili natin sa salita ng Diyos. At ngayon, ang salita ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng kagalakan. Kaya ito tayo nananatili. Kasi napakasarap, napakasayang sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang tanong, sabi diyan, nagbibigay ba sa iyo ng kaaliwan ang kautusan ng Panginoon? Hindi lang yun ang sabi ng Psalmist. Sabi diyan, ito ba'y nagbibigay sa iyo ng, kumbaga, ito ba yung ginagamit mong counselor kapag meron kang mga problema? No? Kasi minsan, baka mamali tayo ng ng lalapitan, hihinga ng advice, kasi merong mga tao na kapag humingi ng advice, minsan, ang kanyang nalalapitan, mali yung ipinapayo. Diba, limbawa, yung mag-asawa, laging nag-aaway. Diba, minsan ang ipapayo, para hindi na kayo mag-aaway, maghiwalay na kayo. So, maling payo yun. No? Maling payo yun. At, halimbawa, kapag meron kang problema, mabigat na pagsubok na pinagdadaanan, di ba minsan ang sasabihin sa iyo, mag-inom ka, mag-drugs ka para malimutan mo. Ang pinaka-worst na ipapayo sa iyo, mag-suicide ka. Hindi kay Lord yun, mga kapatid. Hindi kay Lord yun. Kaya tayo, pipili tayo ng lalapitan para hinga ng counsel, ng advice, payo. Kaya napakainam na ang ating lalapitan yung mga godly, yung mga spirit-filled, at yung mga talagang kumbaga, yung mga leader sa spiritual, mga kapatid, yung mga elders. Kasi bago mag-advise yan, nagpe-pray muna yan. At ang i-advise sa atin, hindi pang sariling kaisipan, hindi pang sariling pananaw. Yan ay yung tinatawag na scriptural, based on the Word of God. Kaya pag sinunod mo yung payo sa iyo, ipinayo sa iyo, anong nangyayari, di ba? Napapabuti tayo, nagkakaroon tayo ng katagumpayan, kasi yun ang napakagandang advice. So, ang tinuturo diyan, kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, wag tayo kung kani-kanino lumapit. No? Wag tayo kung kani-kanino humingi ng payo. Lalo na tayo ngayon. Ano yung pinagdadaanan ng ating mundo? Tayong lahat. Diba itong pandemic na ito? Diba ang dami nating mapapakinggan? Pero kailangan isa lang ang ating pakikinggan. Kasi pag nanood ka ng mga news, manghihina ka, manlulupay-pay ka, mawawalan ka ng pag-asa. Kapag binasa mo yung Word of God, diba, lalakas tayo. Diba, sisigla tayo, mabubuhayan tayo ng pag-asa. So dito ang tinuturo, kapag meron tayong pinagdadaanan sa buhay, back to the Word of God. Balik tayo kay Lord. Hingi tayo ng payo sa Kanya. No? Yun ang napakagandang gagawin natin, mga kapatid. Kasi kapag tayo ay may pinagdadaanan sa buhay, di ba, nawawala yung ating kagalakan. Tulad ng ating pinag-aaralan sa morning devotion ngayon, sa ating Good Morning Jesus, di ba, kasi merong robbers of joy. No? Merong nagnanakaw ng kagalakan. Sa John 10:10, the enemy came to steal, to kill, and to destroy. Ang kaaway laging nandiyan para nakawin yung kagalakan. Kaya sabi doon sa ating pag-aaral, cultivate your joy. Our joy. Kailangan i-cultivate natin. Meron ka ng kagalakan, kailangan i-cultivate mo pa yan. So sabi dyan, sa pagtuturo, paano i-cultivate? Unang-una, obedience. Pangalawa, contentment. Pangatlo, focus. Meron pang isa eh. So, obedience, gratitude of praise and praise, contentment, focus. So, yan yung how to cultivate our joy. Kailangan, sabi dyan, obedience, gratitude and praise, contentment, and focus. Napakahalaga niyan. Kung tayo, halimbawa, wala tayong salita ng Diyos, kung kani-kanino lang tayo lumalapit para humingi ng payo, o di, kapag may pinagdadaanan, wala na yung kagalakan mo, wala na yung kapayapaan. Kaya, grabe yung yung sumulat nito, na ang kanyang pananaw sa kautusan ng Diyos, ng Panginoon, kautusan ni Yahweh, nagbibigay ng joy, kagalakan, kaaliwan para sa Kanya, hindi pa bigat, hindi pa hirap. At sabi pa dito, ito yung kanyang counsel.
counselor. Kumbaga, nagbibigay ng payo. Oy, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapariwara, hindi ka, kumbaga, magkaroon man ng failure, hindi ka masasaktan. Di ba? Kasi meron kang salita ng Diyos. Kaya ang itinuturo dito, unang-una, kapag doon ka nanangan sa payo ng Panginoon, ang sabi diyan, unang-una, tuturuan tayo. No? Tuturuan tayo kung paano natin malalampasan, paano natin mapapagtagumpayan ang ating mga suliranin sa buhay. At hindi lang tayo tuturuan. Sabi diyan, tayo ay aaliwin. Kaya gusto niyo ba na tayo maaliw? Ano bang payo ng Biblia pag mayroong pinagdadaanan para magkaroon ka ng kaaliwan? Diba sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you are tired for carrying heavy loads, and I will give you rest." So yan ang payo ng Biblia na kapag mayroon ka pinagdadaanan, tapit ka kay Lord, hindi kung kani-kanino, sa Panginoon. Kasi bibigyan tayo ng kapahingahan. At sabi sa 1 Peter 5:7, pagkatiwalaan niyo sa Diyos ang lahat niyong kabalisahan, sapagkat siya ang pumupugpog sa inyo. Meron kang Diyos na kapag meron kang kapighatian, kabalisahan, meron kang suliranin, meron kang Diyos na pupugpog sa iyo. Eh kung ayaw mo lumapit sa Kanya, sino pupugpog sa iyo? Sino magpapalakas ng loob mo? Sino magbibigay ng pag-asa? Sino magpapasaya sa iyo? Kaya lapit tayo, ibigay natin kay Lord. At ang sabi ko dito, hindi lang tayo bibigyan ng kaaliwan. Hindi lang tayo aaliwin. Sabi dito, tayo'y palalakasin. No? Tayo'y palalakasin. Kasi walang bumasa ng salita ng Diyos na mahina na hindi lumakas. Tayong lahat, nung binasa natin ang salita ng Diyos, sinunod natin ang Kanyang kautusan, tayong lahat na nanghihina, ng lulupaypay, ay Kanyang pinalakas. So, salamat kay Lord dahil meron tayong wonderful counselor. Kaya, purihin ang Panginoon, alam ko na tayong lahat, kapag merong pinagdadaanan, isa lang ating nilalapitan. Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Kaya anumang pagsubok, nandiyan ang Panginoon. Siya ay laging kasama natin. In Jesus' name, Amen. Dahil Lord. Pagin po kami kay Lord. Masasalamat. Salamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakanggan, tunay ka, sa iyong kabutihan, walang kupas ng iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na dadaanan ko. Alam kong ang paglingan ay tatanggapin ko. O Yahweh, pag-ingat mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan.
paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging naiyan. Amen. Glory, glory, glory to God sa Borja family. Alam nyo ba, mga kapatid, yung family na yan, pati in-laws, yung mami ni Sister Marichu, tsaka siya, sila yung song leader. Alam nyo ba, nung si Brother Don Santarinala, na drummer natin sa Comfy East, ang pumalit, yun, si Seiya. Tapos si Seiya ngayon, nag-ukulele. Parang sabi nga nung mga workers ngayon, tsaka ni Beb, Jeff, mas magaling daw sa tiyempo sa'yo si Seiya. Alam nyo kasi yung bata na yan, noong ano siya, siguro 1 taon ba yun, na-assign kami dyan sa East ng Bible Study. Pagka si Jeff ang tutugtog, ako kumakarga doon sa bata, tapos natutulog na siya, pero nandun sa Bible Study si Seiya. Kaya, yun, maliit pa siya, nakakarinig na ng salita ng Diyos. Ngayon, si Caleb, nakita nyo? Kala nyo natutulog yon? Hindi. Oo, nagpe-pray yun. Parang nakita nyo si Noah. Si Noah, yan number 1 fan niya nung tatay niya. Pag nagpipreach yan, alam nyo kung ano sinasabi niyan? Amen, amen. Alam nyo kung ibig sabihin nun, tama na, daddy, tama na, daddy. Tsaka yung kapatid ni Minister Jeff, si Minister Ariel, worker natin yan. Si nanay niya, si Nanay Bebot. Pero yung tatay niya, si Brother Temyo, alam niyo ba na pag nagtadtad ng lechon yan, talagang walang sayang. Tuwing meron tayong mga activity o mga anniversary, magaling maglechon yan. Lahat malutong. Tsaka pagka nagtansya, ang galing niya magtansya ng lechon. Meron din ako naalalang magaling magtadtad ng lechon Alam niyo kung sino? Hindi. Si Ploy, oo. Given na yun. Sila Lolo Ebyong, sila Rene. Yung mga nasa Pangasinan, si Ephraim. Si Ephraim, hindi siya naglilitsyon. Siya yung tiga-benta ng litsyon. Merong isa na pumunta kami ng parang anniversary ba yun? Nagulat ako, ang galing, masinop. Alam niyo kung sino? Si Brother Bricks. Oo, magaling ding maghiwa. Parang dito sa bahay, si Enol. Magaling din niya magtadtad ng lechon. Kaya, glory to God, sarap pala ng lechon. Oh, nasagot niyo na? Yung 1, 2, 3? Pag yung nagbibigay ng smile sa inyo at kinalulugdan nyo, hindi number 1 yung Word of God, baguhin na ninyo. Di ba? 1, 2, 3 kanina. So sabi doon, your testimonies. Pag sinabi natin testimonies, mabilis lang. Sa Hebrew word, E-D-U-T. Ang ibig sabihin niyan, yung witness. Testimony means witness. At ang ibig sabihin diyan, maging loyal tayo sa testimonies of the Lord. Ayan. Loyalty to the Scripture. Sa buong mundo, maraming binibigyan ng high esteem tungkol sa educators of the world. Pag tinignan mo, tama naman. O alamin nyo rin yung 3 na pinaka-educators ng world. Pero, ang sabi dun sa testimony of the Lord, pinaka-best counselor. Why? Alam nyo? Huli na lang. Ang sabi ron sa 2 Timothy 3:16-17, all scriptures are inspired by God. It is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and instruction. Imagine yung counselor, instruction. Scripture kasi inspired by God. So wala nang tatalo dyan. Wala nang tataas dyan. It is inspired by God
Tapos, it is an instruction for right living, hindi wrong, right living, so that the person who serves God, the family who serves God, may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Yan ang Christian family. Let us pray. Glory to God. Lord, maraming salamat sa araw na to na Patriarchal Day. Salamat po sa families na ginagamit po ninyo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, aming buhay. Lahat-lahat sa aming pagkatao, ang salita mo manguna. We delight in your word and we will be loyal by your grace to your law. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all. See you tomorrow, Sunday Fellowship. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 2 Timothy 2:2.